Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento ko. Sa totoo lang, parang wala naman talagang simula. Parang lahat ng ito'y nag-ugat sa walang katapusang siklo ng sakit at pag-asa. Ngunit siguro, ito ang pinakamalapit sa simula. Ang araw na pinili kong patawarin siya. Siya, si Marco, ang lalaking minahal ko ng buong puso, buong kaluluwa, buong pagkatao. Ang lalaking bumuo sa mga pangarap ko at sa huli, siya ring nagwasak ng mga ito. Sa loob ng 3 taon, siya ang naging mundo ko. Ngunit sa isang araw lang, isang gabi ng hindi inaasahang pagtatapat, nawasak ang lahat. May iba na ako, sabi niya. Walang luha sa kanyang mga mata, walang bahid ng pagsisisi. Parang simpleng ulat lang na binitiwan niya, isang bagay na hindi ko dapat masyadong seryosohin. Pero sa loob ko, naramdaman ko ang sakit na parang tinutusok ang dibdib ko ng libu-libong karayom. Ang bawat salita niya'y parang pilit na pinapatay ang natitirang pag-asa kung mahal pa rin niya ako. Hindi ko masabi kung paano ako nakasagot sa mga sinabi niya. Ang naaalala ko lang ay ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Ang lamig ng hangin sa gabing iyon ay parang salamin ng nararamdaman ko. Malamig, patay, walang buhay. Hindi ko alam kung paano ko nahanap ang lakas na tanungin siya. Bakit? Anong kulang sa akin? Napangiti siya ng bahagya, pero hindi ito ang nangiti na mahal ko. Hindi ito ang ngiti na tila sinasabi sa akin na ako ang mundo niya. Hindi, ito'y ngiti ng isang taong tapos na, isang taong wala nang balak lumingon pa. Hindi ikaw ang problema, Mia. Ako lang. Hindi ko na alam kung sino ako at hindi ko na alam kung paano kita mahalin. Masakit. Masakit sa paraang hindi ko kayang ilarawan. Parang gusto ko siyang kaladkarin. Pilitin siyang manatili. Pilitin siyang mahalin ako tulad ng dati. Ngunit alam kong walang halaga ang ganoong uri ng pagmakaawa. Kaya sa halip, tumayo ako, tumingin sa kanya, at sa pinakamalambing na boses na kaya kong buuin, sinabi ko, pinapatawad kita. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang salitang yon. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi iyon, kung bakit pinili kong magpakumbaba sa harap ng taong sumira sa akin. Ngunit nang sinabi ko yon, para bang may bahagi sa akin na nabasag, isang bahagi na kailanman ay hindi na mabubuo muli. Lumipas ang mga araw, buwan, ang pagpapatawad ay naging sumpa. Hindi ko siya sinumbatan, hindi ko siya hinabol, hindi ko siya sinisi. Ngunit bawat araw ay naging laban sa sarili ko. Pinili kong patawarin siya, ngunit hindi ko piniling makalimot. Ang sakit ay nanatili sa akin, tulad ng anino na hindi na lumilisan. May mga gabi na nagigising ako, umiiyak, hinahanap pa rin siya. May mga umaga na naglalakad ako sa kalsada, pilit na iniisip kung paano siya masaya habang ako'y wasak. Nalaman ko rin sa pamamagitan ng mga kaibigan na ang iba na tinutukoy niya ay si Clara, isang babae na minsan nang naging bahagi ng grupo namin. Ang babaeng palaging maganda ang ngiti, palaging nagniningning, palaging tila nasa gitna ng eksena. Hindi ko alam kung paano ako nakaramdam ng galit, ngunit hindi ko alam kung paano ko napigilang magalit. Naging tuluyang bahagi na lang siya ng kwento ko, ang iba na hindi ko kailanman maaalis sa isip ko. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi, nakita ko sila. Si Marco at si Clara, magkahawak kamay, magkasabay, magkatabi sa isang bangketa kung saan kami minsan ding naglakad. Tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko napigilang tumakbo palayo, kung paano ko napigil ang sarili kong humagulhol sa harap nila. Ngunit ang ginawa ko, dumiretso ako sa kanila. Mia, sabi ni Marco, kunwari nagulat. Ngunit hindi ko nakita ang pagsisisi sa mukha niya. Ang nakita ko'y ang pagkailang, ang takot na baka masira ang masaya nilang mundo. Marco, Clara. Tiningnan ko silang dalawa. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Masaya ako para sa inyo. Napansin ko ang ekspresyon sa mukha ni Clara. Isang halo ng guilt at pagtataka.
Siguro iniisip niya kung paano ko natanggap ang lahat, kung paano ko nagawang ngumiti sa kabila ng lahat ng sakit. Ngunit sa loob ko, may isang bagay na bumaliktad. Hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kayang maging masaya. At sa huling pagkakataon, bago ako tumalikod, sinabi ko, "Pinatawad kita, Marco, pero hindi ibig sabihin noon na masaya ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya." Naglakad ako palayo. Pilit na nilalabanan ang bigat ng bawat hakbang. Ngunit sa kabila ng lahat, sa likod ng bawat sakit, may naramdaman akong kakaiba. Isang kirot na hindi ko maintindihan. Parang may nakatingin sa akin, parang may sumusunod. At nang lumingon ako, doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Tumayo si Clara, nakatingin sa akin, habang si Marco'y pilit siyang hinihila palayo. Ngunit sa mata ni Clara, may isang tanong na hindi ko mabasa, isang ekspresyon na tila may alam siya na hindi ko kailanman malalaman. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit siya nakatingin ng ganoon? Ang mga araw ay naging parang usok, malabo, mabilis lumilipas, pero matalas ang amoy ng sakit na iniwan niya. Pagkatapos ng gabing yon, ang gabing nagdesisyon akong patawarin siya, nagbago ang lahat. Hindi dahil bumalik ang dating saya, kundi dahil ang bawat hakbang ko ay parang may nakatali sa aking puso. Hinahatak pababa. Siya, muli kong naalala ang mukha niya. Ang mga mata niyang tila laging may tanong. Ang ngiti niyang kayang pasayahin ang buong silid. Pero ngayon, ang bawat alaala ng kanyang mukha ay parang sugat na paulit-ulit kong binubuksan. Patawarin siya? Oo, sabi ko iyon sa sarili ko. Pero paano ko tatanggapin na, sa kabila ng lahat ng sakit, hindi ko kayang bumalik sa dati? Hindi ko kayang maging masaya. Maraming beses ko siyang tinangkang intindihin. Sabi niya, hindi ko sinasadya. Sabi niya, mahal kita. Pero papaano mo sasabihing mahal mo ang isang tao kung kaya mong baliin ang tiwala niya? Ang tiwala na itinayo ko para sa kanya, unti-unti, sa bawat araw na magkasama kami. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses kong tinanong ang sarili ko, kasalanan ko ba ito? Ako ba ang dahilan kaya siya naghanap ng iba? Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, bumabangon ako mula sa kama. Hindi ko kayang manatili sa isang lugar ng matagal. Naglalakad ako sa sala, hinahaplos ang mga lumang larawan namin sa frame. Masaya kami noon, makulay. Isang larawan, hawak niya ang kamay ko habang tumatawa kami sa isang parke. Parang ang saya-saya namin. Pero ngayon, ang larawang iyon ay tila isang mantsa sa akin. Paalala na may mga bagay na kahit anong pilit mong hawakan, hindi mo maibabalik. Huminga ako ng malalim habang tinitingnan ang litrato. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko, ang bigat ng mga salitang hindi ko masabi sa kanya. Gusto kong isigaw ang lahat. Gusto kong itanong, bakit mo ginawa ito sa akin? Pero alam kong walang sagot na makakapagpagaan ng loob ko. Alam kong hindi na ako ang babaeng masaya sa larawan. Siya? Hindi ko alam kung ganun pa rin siya. Pero ako, nagbago na. Minsan naisip ko, baka kaya ko pa siyang mahalin. Baka kaya ko pang magsimula ulit. Dumating pa nga sa puntong umasa ako na baka may milagro na ang sakit ay kusang maglalaho. Pero hindi ganoon ang buhay. Ang sakit ay hindi basta nawawala. Ang sakit ay parang anino. Kahit saan ka magpunta, sumusunod ito. At ang mas masakit, hindi ko maipakita sa kanya kung gaano ako nasasaktan. Hindi ko maipakita sa kanya kung gaano ako nawalan. Dahil siya ang pinili kong patawarin. Isang araw, habang naglalakad ako sa kalsada, biglang bumuhos ang ulan. Wala akong dalang payong, pero hindi ko pinansin. Hinayaan kong mabasa ang buong katawan ko. Ang malamig na patak ng tubig ay parang sumasalamin sa kung ano ang nararamdaman ko. Nakatingala ako sa langit, iniisip. Ganito ba talaga ang kapalit ng pagpapatawad? Ang kapalit ng pagpili kong manatili sa kanya? Nang makarating ako sa bahay, basang-basa ang damit ko. Hinubad ko ang jacket at doon ko nakita ang kahon sa mesa. Ang kahon,
na iniwan niya para sa akin. Sinabi niyang huwag ko buksan hanggang handa na ako, pero hindi ko alam kung kailan ko masasabi sa sarili ko na handa na ako. Kaya sa gabing yon, sinubukan kong buksan. Sa loob ng kahon, may isang sulat. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang mga daliri ko habang binubuksan ang sobre. Sa unang bahagi ng sulat, inamin niya ang lahat. Ang dahilan kung bakit siya nagkasala, ang takot niya, ang kahinaan niya. Pero ang huling linya ang nagpatigil sa akin. Kung babalik ka sa akin, pangako ko, hindi ko na muling sisirain ang tiwala mo. Pero kung hindi, sana maging masaya ka, kahit hindi ako ang dahilan. Napaupo ako. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga salitang yon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang posibilidad na baka hindi ko na kayang maging masaya. Kahit pa pinili ko siyang patawarin. Ang masakit sa lahat, hindi ko alam kung kaya ko pang bumalik sa kanya. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala ulit. At sa sulok ng kahon, may isa pang papel. Maliit. Halos hindi ko napansin. Pagkakuha ko, may nakasulat na address. Hindi ko alam kung saan yon, pero may maliit na note sa gilid. Pumunta ka kung gusto mong malaman ang lahat. Tumayo ako, hawak ang papel. Ang puso ko, bumilis ang tibok. Ang kuryosidad, ang galit, ang sakit. Lahat nagsama-sama sa loob ko. May parte sa akin na gustong sunugin ang papel, itapon ang kahon, kalimutan ang lahat. Pero may mas malakas na parte sa akin na nagsabi, pumunta ka. Dahil paano mo matatapos ang kwento kung hindi mo alam ang lahat? Nagpasya ako. Pumunta ako sa address. Malamig ang gabi, pero ang init ng tensyon sa loob ko ang nagdala sa akin sa lugar na yon. Pagdating ko, may ilaw sa loob ng isang maliit na bahay. Hindi ko alam kung ano ang aasahan ko. Hindi ko alam kung sino ang nandoon. Pero nang buksan ko ang pinto, bumungad sa akin ang isang mukha. Isang mukha na hindi ko inaasahan. Sa bawat hakbang ko papalapit sa pintuan ng bahay, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Hindi ko alam kung ang bigat ba'y dahil sa kalungkutan o sa galit na matagal nang nakatago sa aking dibdib. Pero ngayong gabi, malinaw ang layunin ko. Harapin siya, ang taong nagwasak sa puso ko, at ibigay ang huling piraso ng kapatawaran na matagal ko nang pinangako sa sarili ko. Binuksan ko ang pinto. Agad kong naramdaman ang malamig na hangin na tila sumasalubong sa akin. Sinasabing, handa ka bang muling masaktan? Sa loob, nakita ko siya, si Marco. Nakaupo siya sa lamesa, hawak ang tasa ng kape, parang walang nangyari. Parang hindi niya ako iniwan para sa ibang babae. Parang hindi niya sinira ang pangarap namin. Dumating ka, sabi niya. Ang tono niya ay parang luma naming usapan sa mga ordinaryong araw. Pero wala na ang dating lambing sa boses niya. O baka ako lang ang nagbago. Sinabi ko naman na pupunta ako. Sagot ko ng walang emosyon. Naupo ako sa tapat niya. Pilit pinapakalma ang tumitibok na galit sa puso ko. Gusto kong itago ang mga sugat ko. Ayokong makita niyang mahina pa rin ako. Salamat, bulong niya habang tumingin sa akin ng diretsyo. Hindi ko kayang salubungin ang tingin niya. Tumitig na lang ako sa tasa ng kape sa harapan ko. Hindi ko alam kung kailan niya ako sinimulang pasalamatan sa mga bagay na hindi ko naman ginagawa para sa kanya. Hindi ako dumating para sa iyo, Marco. Sagot ko, tinig na puno ng prangkahan. Dumating ako para sa sarili ko. Nakita kong bahagyang nabalisa ang mukha niya, pero mabilis din itong nawala. Matalim ang pagiging kalmado niya. Parang palaging may kontrol. Kahit noong panahong ako'y basang-basa ng luha sa harap niya. Pero ngayong gabi, hindi ako ang babaeng umiiyak. Ako ang babaeng may hawak ng kapangyarihan. Kahit pa parang ang kapangyarihang iyon ay nagmumula sa basag kong puso. Alam kong nasaktan kita, simula niya. Pero hindi ko siya pinakinggan. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Ano pa bang magagawa ng mga salita para sa akin? Hindi nito kayang ibalik ang mga taong nawala sa akin. Ang panahon na ginugol ko sa paghihintay. Hindi nito kayang burahin ang sakit na naramdaman ko sa tuwing nakikita ko siya
sa piling ng ibang babae. Marco, putol ko. Tumingin sa kanya ng diretso. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Hindi ko na kailangan ng paghingi ng tawad. Ang kailangan ko lang gawin ngayon ay ang patawarin ka. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil deserve ko ang kapayapaan. Tahimik siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mata. Takot? O siguro guilt? Hindi ko alam. Pero hindi na mahalaga. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang matapos ang gabing ito. Pinatawad na kita, sabi ko, malinaw at buo ang boses. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng sakit, ang ilan sa mga salitang yun ay parang balsamo sa sugat ko. Pero hindi pa tapos ang lahat. Tumayo ako, handa nang umalis. Pero bago ko maabot ang pintuan, narinig ko ang boses niya. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Siya'y wala na. Natigil ang hakbang ko. Bumigat ang hangin sa paligid. Parang ang mga salita niya'y may sariling bigat na dumurog sa akin. Dahan-dahan akong bumalik sa lamesa, muling naupo sa harapan niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit iniintindi ang mga salitang yon. Si Ana. Sagot niya, tumitig sa mesa. Iniwan niya ako. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Basta na lang siya nawala. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa, magalit, o maawa. Pero sa loob, may bahagi ng puso ko ang nagsisigaw ng katarungan. Ang babaeng pumalit sa akin, ang babaeng pinagpalit ako. Iniwan din siya. Marco, hindi ko alam kung bakit mo sinasabi sa akin to. Pero hindi ko na problema yan. Tumayo ako. Mas buo na ang loob. Pero bago ako makalayo, umiling siya at may sinabi ulit. Hindi siya basta nawala. Patay na siya. Tumigil ang mundo ko. Parang biglang tumahimik ang lahat sa paligid. Ang mga salitang yon ay parang bomba na sumabog sa harapan ko. Tumitig ako sa kanya. Naghahanap ng kasinungalingan sa kanyang mukha. Pero wala. Totoo ang sinasabi niya. Paano? Tanong ko, hindi ko alam kung bakit ko pa tinanong. Baka dahil gusto kong malaman kung paano nagtatapos ang kwento ng babaeng minsang naging dahilan ng pagkawasak ko. Car accident. Isang gabi hindi siya umuwi. Sumunod na araw, nakita na lang siya sa ospital. Wala nang buhay. Hindi ko alam kung bakit may kirot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit parang may bahagi ng puso ko na nalungkot para sa kanya. Siguro dahil kahit papaano, alam ko ang pakiramdam ng mawalan. Alam ko ang pakiramdam ng mabasag, ng masaktan, ng mawalan ng kontrol sa mga bagay na mahalaga. Pero hindi ko rin alam kung bakit may bahagi ng puso ko ang nagtanong, bakit niya pa sinabi ito sa akin? At doon ko lang napansin. Sa mesa, sa harapan niya, may isang papel, isang sulat. Kinuha niya yon at iniabot sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang napakabigat ng papel na yon habang hawak ko. Basahin mo, sabi niya. Binuksan ko ang papel. Ang sulat ay galing kay Ana, ang babaeng pinagpalit niya sa akin. Pero ang mga salitang naroon ay hindi para kay Marco. Ang mga iyon ay para sa akin. Ang gabi ay tahimik, pero ang isip ko ay parang bagyong walang tigil sa pag-ikot. Nakaupo ako sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan, habang naririnig ko ang mahihinang tunog ng ulan sa labas. Sa bawat patak ng tubig na bumabagsak sa bubong, parang sinisigawan ako ng konsensya ko. Paulit-ulit na pinapaalala ang bawat sakit, bawat sugat na iniwan niya sa buhay ko. Pinili kong patawarin siya. Pinili kong magpakumbaba sa harap ng mga pagkakamali niya. Sa harap ng mga kasinungalingang paulit-ulit niyang binitawan. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil akala ko iyon ang tamang gawin. Akala ko, sa pagpapatawad ay makakamtan ko ang katahimikan. Pero bakit ganito? Bakit kahit anong pilit ko, hindi ko makuha ang kapayapaan na yon? Ang mga alaala ay parang multong hindi ko matakasan. Ang mga salitang binitiwan niya, ang mga pangakong napako, ang mga gabing umiiyak ako habang siya, tila walang pakialam. Tumayo ako mula sa kama. Naglakad papunta sa bintana. Binuksan ko ito.
Hinayaang maramdaman ang malamig na simoy ng hangin sa aking balat. Kasabay ng pag-agos ng ulan ay ang mga luhang hindi ko napigilan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong umiyak. Pero ngayong gabi, ang bawat patak ng luha ay may kasamang galit. Galit sa sarili. Bakit ko ba siya pinili? Bakit ko hinayaang ipagpalit ang sarili kong kaligayahan para sa isang taong hindi marunong magpahalaga? Ang kwarto ay puno ng katahimikan, pero ang puso ko ay parang sumisigaw. Naaalala ko ang huling beses kaming nag-usap. Mahal mo pa rin ba ako? Tanong niya sa akin, na para bang walang nangyari. Ang mga mata niya, puno ng pagsisisi. Pero alam kong hindi iyon totoo. Alam kong hindi niya ako mahal. Mahal niya ang ideya na nandyan ako, na palaging may magpapatawad sa kanya, na palaging may mag-aayos ng mga pagkasira niya. Pero sino ang mag-aayos ng akin? Sino ang magpupuno ng mga basag na bahagi ng puso ko? Lumapit ako sa mesa. Kinuha ang litrato naming dalawa. Naka-frame pa rin ito. Kahit ilang beses ko nang sinubukang itapon. Sa larawang iyon, magkahawak kamay kami. Parehong nakangiti. Pero sa likod ng nangiti ko ay ang sakit na hindi nakikita ng kahit sino. Sa likod ng ngiti niya ay ang mga lihim na hindi ko kailanman nalaman hanggang sa huli. Dahan-dahan kong binasag ang frame sa sahig. Ang tunog ng salamin na pira-piraso ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Parang saglit na lumuwag ang dibdib ko. Pero ilang segundo lang, naramdaman ko ang kirot. Ang larawan naming dalawa ay naroon pa rin. Buo. Hindi ko alam kung bakit hindi ko ito maaring sirain. Siguro, sa kabila ng lahat, umaasa pa rin akong isang araw magbabago ang nararamdaman ko. Pero alam kong kalokohan yon. Napatingin ako sa salamin sa dingding. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ako. Siya ay isang estranghero. Isang taong puno ng sugat. Isang taong nagsisikap magpanggap na okay. Nilapitan ko ang salamin at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang bigat ng bawat alaala. Nang tumayo ako sa harap nito, may isang bagay na kakaiba. Parang may nangyari. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang mga mata ko sa salamin ay hindi gumagalaw. Parang hindi ito sumusunod sa akin. Napaatras ako, napapikit, nagdasal na baka guni-guni lang ito. Pero nang idilat ko ulit ang mga mata, naroon pa rin siya. Ang sarili kong refleksyon, nakatingin sa akin. Pero may kakaibang ekspresyon. Hindi siya galit, hindi siya malungkot. Ang ekspresyon niya ay malamig, parang walang emosyon. Sa isang iglap, nagsalita ang refleksyon ko. Ang pagpapatawad ay hindi palaging kalayaan. Sabi niya, mabagal, malalim ang boses. Minsan, ito ang tanikala na bumabalot sa iyong kaluluwa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang mga paa ko ay hindi gumalaw. Ang mga kamay ko ay nanigas. Para bang lahat ng enerhiya sa katawan ko ay nawala. Sino ka? Tanong ko. Pero ang refleksyon ko ay ngumiti lang. Isang ngiting puno ng misteryo, puno ng pananakot. At sa isang iglap, bigla itong nawala. Ang salamin ay naging karaniwang salamin ulit, pero ang puso ko ay hindi mapakali. May pakiramdam akong hindi na ako mag-isa. May pakiramdam akong may nagmamasid sa akin, may nag-aabang. Ang kwarto ay biglang lumamig, at ang bawat tunog ng ulan sa labas ay parang nagiging mas malakas, mas mabigat. Tumakbo ako sa kama, binalot ang sarili sa kumot, pero hindi iyon nakatulong. Ang boses na narinig ko mula sa salamin ay paulit-ulit na tumutunog sa isip ko. Ang pagpapatawad ay hindi palaging kalayaan. Ano ang ibig sabihin noon? Bakit parang may bigat ang bawat salitang binitiwan niya? At bakit ang sarili kong refleksyon ang nagsabi noon sa akin? Napahigpit ang hawak ko sa kumot. Pilit pinipigilan ang sarili kong umiyak, pero hindi ko na kaya. Ang konsensya ko, ang takot, ang galit. Lahat sila ay parang bumubulong sa akin. Hindi ko na alam kung alin ang totoo, kung alin ang tama. At bago ako tuluyang maabot ng antok, naramdaman ko ang malamig na presensya sa tabi ko.
Napadilat ako, pero wala akong nakita. Pero alam kong naroon siya. Alam kong naroon ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang gabi tahimik, ngunit ang puso ko'y maingay. Pakiramdam ko, bawat kaluskos ng hangin sa labas ay sumisigaw ng mga alaala niya. Mga alaala naming dalawa. Nakaupo ako sa sulok ng aking kwarto, yakap-yakap ang isang lumang unan na minsang naging saksi sa mga tawanan namin. Hindi ko na alam kung bakit narito pa ako. Kung bakit hindi ko magawang itapon ang mga bagay na patuloy na humihila sa akin, pabalik sa isang nakaraan na hindi ko na dapat balikan. Pinatawad ko siya. Oo, sinabi ko yun sa kanya noong huli kaming nag-usap. Sa harap ng isang tasa ng kape na halos hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinubukang hawakan, ngunit hindi ko magawang inumin. Ang hirap ng salitang patawad. Akala ko noon, simpleng salita lang ito. Isang bagay na pwede mong ibigay kahit hindi mo nararamdaman. Pero mali pala ako. Ang pagpapatawad ay tila isang digmaang walang kasiguraduhan kung sino ang mananalo. At sa digmaang ito, ako ang talunan. Salamat, ang sagot niya matapos kong sabihin ang mga salitang yon. Napakagaan ng boses niya. Tila ba ang bigat na nararamdaman ko ay hindi kailanman naging bahagi ng buhay niya. Napansin ko kung paano siya ngumiti. Isang ngiti na minsan kong minahal, minsan kong pinagkatiwalaan, ngunit ngayon ay isang ngiti na parabang nananaksak sa bawat pulgada ng aking katauhan. Hindi ko alam kung paano niya nagawa iyon, kung paano niya magawang magpatuloy na parang walang nangyari. Samantalang ako, ang bawat hakbang ko ay laging may tanong, laging may sakit. Pagkatapos ng araw na yon, sinubukan kong bumangon. Sinubukan kong magpanggap na ako ay matatag, na ako ay malaya, na ang pagbitaw ko sa galit ay sapat na para makalaya rin ako sa kanya. Pero hindi. Ang pagpapatawad ay hindi palaging katumbas ng paglimot, at ang paglimot ay hindi palaging katumbas ng kasiyahan. Naisip ko, siguro ganito ang buhay ko simula ngayon. Isang mahabang pagtitiis sa gitna ng kawalan. Isang gabi, dumating ang kaibigan kong si Mia. Alam niyang matagal ko nang iniiwasan ng mga usapang tungkol sa kanya. Pero tila may dala siyang balita na hindi niya kayang itago. Nakita ko siya kanina. Sabi niya habang nakatingin sa akin na parabang nag-aalala siya sa magiging reaksyon ko. May kasama siyang babae. Napahinto ako, hindi dahil sa selos, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa biglaang pagbalik ng mga tanong sa isipan ko. Sino siya? Bakit siya? At higit sa lahat, paano? Paano niya nagawang magpatuloy habang ako ay naiwang nakatali? Sa mga tanikalang ako mismo ang nagpaluwag, ngunit hindi kayang tuluyang alisin. Mukhang masaya siya, dagdag pa ni Mia. Hindi ko alam kung sinadya niyang sabihin yun o hindi, pero naramdaman ko ang kirot sa dibdib ko. Masaya siya. At ako? Ano ako? Isa lamang akong anino ng isang kwento na matagal na niyang isinara. Isang kwento na tila ba ako lamang ang nagpipilit na basahin muli. Lumipas ang ilang linggo at tila ba ang balita ni Mia ay naging simula ng mas maraming katanungan. Minsan, iniisip ko kung bakit ba ako nagparaya. Bakit ko siya pinatawad kung sa huli ako rin pala ang magdurusa? Pero alam kong hindi patas ang tanong na yon. Ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa kanya. Hindi kailanman. Ito ay tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa pag-asa na balang araw. Ang bigat na ito ay mawawala rin. Isang umaga, habang abala ako sa pag-aayos ng mga lumang gamit, may isang kahon na bumagsak mula sa itaas ng aparador. Luma na ito. Puno ng alikabok, pero alam ko kung ano ang laman nito bago ko pa man buksan. Mga litrato namin, mga sulat niya, mga alaala ng isang buhay na hindi na babalik. Sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na tila hindi ko naalala na naroon pa. Isang maliit na kwintas na ibinigay niya sa akin noong unang anibersaryo namin. Hinawakan ko ang kwintas at biglang bumalik lahat.
Ang unang beses na sinabi niyang mahal niya ako, ang mga pangako niyang hindi niya ako iiwan, at ang huling beses na sinabi niyang hindi na niya kaya. Hindi ko alam kung bakit, pero sa halip na itapon ito, isinabit ko ang kwintas sa leeg ko. Para bang sa mga sandaling iyon, gusto kong maramdaman muli ang bigat ng dati naming relasyon. Gusto kong maramdaman kung paano niya ako minahal, kahit alam kong hindi na yon totoo. Habang nakatitig ako sa salamin, may isang tanong na sumagi sa isip ko. At sa unang pagkakataon, hindi tungkol sa kanya ang tanong na yon. Bakit hindi ko kayang maging masaya? Ako ba ang problema? Ako ba ang dahilan kung bakit hindi ko magawang lumaya? At kung ako nga, ano ang gagawin ko? Sa gitna ng mga tanong na ito, narinig ko ang tunog ng telepono. Mabilis kong kinuha ito at ang pangalan niya ang lumitaw sa screen. Hindi ko alam kung bakit siya tumawag. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya ko pa siyang kausapin. Pero bago pa man ako magdesisyon, pinindot ko ang sagot. Bakit? Ang tanong ko. Diretso, walang emosyon. Pero sa loob ko, parang may bagyong nagbabanta. May gusto akong sabihin sa'yo, sagot niya. Tahimik ang boses niya, halos pabulong. Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero muli kong naramdaman ang bigat ng kwintas sa leeg ko. At bago pa man niya matapos ang sasabihin, bigla akong napagtanto ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang sagot sa tanong ko, ang dahilan kung bakit hindi ko kayang maging masaya. Hindi dahil sa hindi ko siya kayang patawarin. Hindi dahil sa hindi ko siya kayang kalimutan. Kundi dahil sa isang sikretong matagal ko nang itinago. Isang sikretong hindi ko kailanman inamin kahit sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano ako muling nakarating sa silid na yon. Ang mga mata ko'y parang kusa ng tumutok sa pamilyar na pintong kahoy na may lamat sa gilid. Ang lamat na yon na ako rin ang may gawa noong una kaming nag-away. Parang sinadya ng pagkakataon na ipaalala sa akin ang lahat ng sakit. Na para bang ang pintong iyon ay isang paalala ng mga bitak sa puso ko. Sa bawat hakbang papasok, ang mga alaala ay bumabangon. Ang unang halik namin, ang mga hating gabi ng usapan na akala ko ay walang hangganan. Ang mga pangakong binitiwan niyang sinigurado kong hindi matitinag. Ngunit narito ako ngayon, tumitingin sa isang kwarto kung saan ang mga pangakong iyon ay natunaw na parang hangin. Ang bawat sulok ay punong-puno ng mga multo ng nakaraan, mga multo na hindi ko maitaboy kahit anong pilit. Sa gitna ng silid, naroon siya, nakatayo, tahimik, parang nag-aabang sa akin. Ang mukha niya'y puno ng pagsisisi, pero ang mga mata niya'y tila may tanong. Bakit ka nandito? Iyon ang tanong na hindi niya binigkas, pero naramdaman ko. At sa totoo lang, hindi ko rin alam ang sagot. May kailangan akong sabihin. Ang tanging nasabi ko. Ang boses ko'y matigas, pero ang loob ko'y basag. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang lahat ng ito. Paano ba binibigkas ang mga salitang magwawakas sa lahat ng natitira? Paano mo sasabihin sa isang tao na kahit pinili mong patawarin siya, hindi mo na kayang bumalik sa dati? Na ang sugat na iniwan niya ay masyadong malalim para paghilumin? Lumapit siya sa akin, at sa bawat hakbang niya'y parang tumitibok ng mas mabilis ang puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa galit, takot o lungkot. Alam kong mahirap para sa'yo ang magpatawad. Sabi niya, ang boses niya'y halos isang bulong, pero nagpapasalamat ako na ginawa mo. Hindi ko alam kung paano kita muling mapapaniwala, pero hindi mo na kailangan. Putol ko, mas matigas kaysa sa inaasahan ko. Patawad na ang ibinigay ko, pero huwag mo nang asahan ang higit pa roon. Bumagsak ang katahimikan sa pagitan namin. Mabigat, parang ulap na hindi matanggal. Kung iniisip niyang babalik ako sa dati naming samahan, nagkakamali siya. Pinatawad ko siya, oo. Pero ang pagtanggap sa kanya ulit ay ibang usapan. Hindi ko na kayang pumasok muli sa mundong yon, sa mundong puno ng takot, na baka siya'y muling magkamali, muling masaktan ako. Alam mo ba kung gaano ako nagsisi? Tanong niya.
Ang tinig niya'y pira-piraso. Gagawin ko ang lahat para maayos ito. Kahit ano, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Napangiti ako, pero ang ngiti ko'y mapait. Ang kailangan ko ay hindi mo maibibigay. Ang kailangan ko ay ang isang ikaw na hindi kailanman nagkamali. Pero huli na para roon, hindi ba? Hindi siya sumagot. Tumitig lang siya sa akin, sa mata kong puno ng puot at lungkot. At sa kanyang pagtahimik, naramdaman ko ang bigat ng lahat. Hindi lang ako ang nasaktan. Siya rin. Pero sa puntong ito, hindi sapat ang pagkakapantay ng sakit namin para muling maibalik ang dati. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng pagpapatawad? Tanong ko, ang boses ko'y nanginginig. Para kang naglalakad sa isang tulay na nasusunog. Alam mong hindi mo na kayang bumalik, pero kailangan mong magpatuloy. Hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa kabila. Pero wala ka ng pagpipilian. Ganyan ang ginawa ko. Pinatawad kita. Pero habang ginagawa ko yon, parang nalulunod ang pagkatao ko. Lumapit siya ng bahagya, pero umatras ako. Ayokong maramdaman ang init ng presensya niya. Ayokong magising ang bahagi ng puso. Kung pilit kong nililibing, hindi ko na siya kayang yakapin muli. Hindi ko na kayang tumingin sa kanya nang may pag-asa. Gusto ko lang malaman mo na mahal pa rin kita, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng sakit. Alam kong hindi ko na mababawi ang mga pagkakamali ko, pero hindi ibig sabihin na hindi na ako magsusubok. Tumawa ako, mahina ngunit puno ng hinagpis. Mahal kita, mahal pa rin kita, pero hindi ibig sabihin na kaya kitang balikan. Hindi ibig sabihin na kaya kong kalimutan ang lahat ng nangyari. Ang pagmamahal ay hindi sapat para itama ang lahat, lalo na kung ang tiwala'y wasak na. Sa huling pagkakataon, tumitig siya sa akin at naramdaman ko ang pagkalunod sa kanyang mata. Mata ng isang taong umaasa, pero alam na wala ng pag-asa. At sa puntong yun, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Awa. Hindi ko alam kung para sa kanya o para sa sarili ko. Pero naroon iyon, parang isang malamig na hangin na dumapo sa balikat ko. Siguro nga, sabi ko, ang boses ko'y halos isang bulong. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagpapatawad ay ang pagtanggap na hindi na tayo magiging masaya kahit anong gawin natin. Tahimik siyang tumitig sa akin at sa kanyang mga matay may pilit na tanong na hindi niya binigkas. At sa kabila ng lahat, sa gitna ng sakit at galit, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, ang muling pintig ng puso ko. Ngunit hindi ko na yung pinansin. Ang sagot sa tanong niya'y hindi ko na kayang ibigay. Sa pagtalikod ko, naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya sa likuran. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita. Ngunit habang papalayo ako, narinig ko ang tunog ng isang bagay na bumagsak sa sahig. Isang bagay na metalikong umalingaw-ngaw sa katahimikan. Paglingon ko, nakita ko ang isang maliit na singsing na gumulong papunta sa paanan ko. Napahinto ako at ang mga mata ko'y tumutok sa bagay na yon. Isang simpleng singsing na may ukit sa loob. Ang mga salitang, "Ikaw lang." Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kirot na mas malalim pa kaysa sa lahat ng sakit na naramdaman ko noon. At doon ko napagtanto, kahit ano pa ang gawin ko, hindi ko siya tuluyang mabibitawan. Nakatitig ako sa harayan ng gabing punong-puno ng katahimikan. Sa bawat haplos ng malamig na hangin sa aking balat, parang paulit-ulit akong sinasaktan ng mga alaalang. Ayaw ko nang balikan, pero hindi ko sila matakasan. Para silang mga multong ako mismo ang nag-anyaya sa loob ng aking puso. Pinatawad ko siya. Oo, iyon ang pinili ko. Hindi dahil madali, kundi dahil iyon ang nararapat. Sabi nila, ang pagpapatawad daw ang susi sa kapayapaan ng loob. Pero bakit ganoon? Bakit, sa kabila ng pagpapatawad, pakiramdam ko ay lalo akong nalulunod sa sakit? Tila kahapon lang nang makita ko siyang yakap-yakap ang ibang babae. Ang babaeng pinili niyang mahalin.
habang ako'y iniwan niyang durog. Walang paliwanag, walang paalam. Pagkatapos ng lahat ng ipinangako namin sa isa't isa, iniwan niya ako para sa iba. At alam mo kung ano ang mas masakit? Hindi ko siya kinonfront. Hindi ko siya sinigawan. Hindi ko siya isinumpa. Sa halip, ngumiti ako sa kanya noong muli siyang humarap sa akin. Dala ang mga salitang, "Patawarin mo ako." Ang mga salitang yon, binalot ako ng galit at lungkot. Pero binalot din ako ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na nagtulak sa akin na sabihin, ang oo, pinapatawad kita. At sa sandaling iyon, naisip ko, tapos na ang lahat. Pero hindi pala, hindi pa pala. Ngayon, narito ako, nag-iisa, sa ilalim ng langit na punong-puno ng bituin. Ang bawat ningning nila ay tila mga mata na nakatingin sa akin, mga matang nagtatanong kung bakit hindi pa ako masaya. Bakit nga ba? Pinatawad ko na siya, hindi ba? Dapat masaya na ako. Dapat malaya na ako. Pero bakit? Sa tuwing nakikita ko siya kasama ang babaeng yon, nararamdaman ko ang kirot na parang kutsilyong bumabaon sa aking dibdib. Bakit? Sa tuwing naririnig ko ang tawa niya mula sa malayo, parang binubulungan ako ng hangin na ako ang nagkulang, ako ang dahilan kung bakit siya nawala. Hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Minsan, iniisip ko, baka ako ang mali. Baka ako ang sobrang nagpakasarap sa ideya ng pagmamahal, kaya hindi ko napansin na nawawala na siya. Pero sa tuwing binabalikan ko ang mga alaala, malinaw sa akin kung paano ko siya ipinaglaban, kung paano ko siya minahal ng buo. Kaya bakit ganoon? Bakit parang hindi sapat? Bakit parang ako ang talo? Naputol ang aking pag-iisip nang marinig ko ang mga yabag sa likuran ko. Mabilis akong lumingon at doon ko siya nakita. Siya, ang taong matagal kong sinubukang kalimutan. Nakasuot siya ng itim na jacket, ang paborito niyang suotin noong kami pa. Ang kanyang mga mata, malalim na nakatingin sa akin, tila may mga salitang gustong iparating pero hindi masabi. "Pwede ba kitang samahan?" Tanong niya. Halos pabulong pero malinaw. Hindi ako sumagot. Tumayo lang ako roon, nakatingin sa kanya, habang ang puso ko ay parang giyera. Gusto ko siyang paalisin. Gusto ko siyang sigawan. Pero, sa parehong pagkakataon, gusto ko rin siyang yakapin. Gusto kong marinig ang paliwanag niya, kahit alam kong wala na iyong halaga. Umupo siya sa tabi ko, hindi na naghihintay ng sagot. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas mabigat kaysa sa hangin. "Alam kong nasaktan kita," sabi niya sa wakas. Hindi ko siya tiningnan. Nakatitig lang ako sa mga bituin, pilit na pinipigilang bumigay. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo kung gaano ako nagsisisi. Pero pinili mo pa rin siya. Putol ko. Hindi na kayang pigilan ang sariling magsalita. Pinili mo siya. Kahit alam mong mahal kita. Pinili mo siya. Kahit alam mong masisira ako. Tahimik siya. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Pero ang katahimikan niya, parang lason sa akin. Sinubukan kong intindihin ka. Dagdag ko, pinatawad kita. Kahit mahirap. Pero hindi na kita kayang kalimutan. Hindi ko kaya. At sa tuwing nakikita kita, parang paulit-ulit na bumabalik ang sakit. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya, puno ng lungkot. Pero anong halaga ng lungkot niya? Hindi ba't siya ang may kasalanan? Alam kong hindi ko na mababawi ang lahat. Sabi niya, pero gusto kong malaman mo, mahal pa rin kita. Hindi ko siya pinili dahil sa pagmamahal. Pinili ko siya dahil akala ko mas madali. Pero mali ako. Ikaw ang tahanan ko. Para akong sinampal ng hangin. Ang mga salitang yon, hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung paano tatanggapin. Mahal pa rin niya ako? Pero ano ang halaga ng pagmamahal niya kung nasira na ang lahat? Hindi mo na mababago ang nangyari. Sagot ko, pilit na pinatatag ang sarili. Pinatawad kita. Pero hindi ibig sabihin, kaya ko nang magkunwari na masaya ako. Hindi mo na ako pwedeng gawing bahagi ng buhay mo. Tumayo ako,
Pilit na nilalabanan ng pag-iyak, pero bago pa ako makalayo, hinawakan niya ang aking kamay. Ang init ng palad niya, parang alaalang pilit kong nilalabanan. Isang bagay lang, sabi niya, isang bagay lang ang gusto kong malaman mo. Pilit akong kumawala, pero masyadong mahigpit ang hawak niya. Kaya nanatili ako. Hindi ko siya mahal. Bulong niya, parang isang sikretong itinago. At hindi ko alam kung paano ko haharapin ang buhay na wala ka. Tumitig ako sa kanya habang ang puso ko ay tila bumagsak sa lupa. Ang mga salitang yon, hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang marinig na hindi niya mahal ang babaeng yon o ang marinig na hindi niya kayang mawala ako. At bago pa ako makasagot, bago pa ako makapag-isip ng tamang gawin, lumapit sa amin ang babaeng yon. Ang babaeng siya ang pinili. Sa mga mata niya, nakita ko ang tanong, ang pag-aalinlangan, at sa wakas, doon ko naintindihan ang lahat. Hindi siya ang mahal ng lalaki, pero siya ang pinili. Dahil may lihim silang dalawa na hindi ko pa nalalaman. At ang lihim na yon, ang siyang magbabago ng lahat. Ang pagbalik niya sa buhay ko ay parang bigla ang ulan sa kalagitnaan ng tag-init. Hindi ko inaasahan, pero naramdaman ko na lang ang lamig at bigat nito. Sa mga panahong akala ko'y natutunan ko ng magpatuloy, naroon siya, nakangiti, tila walang bakas ng sugat na iniwan niya sa akin. Para siyang alon na bumalot muli sa aking katauhan, hindi ko alam kung paano ako makahihinga. Nang gabing iyon, nagkita kami sa lugar na dati naming paborito. Sa kabila ng lamesa, sinuyod niya ako ng tingin na parang hinahanap pa rin ang babaeng iniwan niya. Pero hindi na ako yun. Hindi na ako ang babaeng bumuo ng mga pangarap na kasama siya. Ang babaeng ito, ang naririto ngayon, ay puno ng bitak, ng galit na pilit kong ikinukubli sa likod ng tahimik kong ngiti. Salamat sa pagpunta, wika niya. Ang kanyang tinig ay tila may bahid ng pagsisisi, pero hindi ko alam kung totoo ba yon o bahagi lang ng kanyang panibagong laro. Tumango ako. Ano ang gusto mong sabihin? Diretso kong tanong, walang pag-aaksaya ng oras. Huminga siya ng malalim. Gusto kong humingi ng tawad para sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Ang mga salitang yun ay parang mga palaso na tumama sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ko siya papakinggan nang hindi bumabalik ang lahat. Ang mga gabi ng pag-iyak, ang mga araw ng pagdududa sa sarili, ang mga tanong kung ako ba ang nagkulang. Pero narito siya, humihingi ng tawad, at sa isang bahagi ng puso ko, gusto ko siyang patawarin. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Hindi madali ang magpatawad. Sagot ko, ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Pero sinubukan ko. Sinubukan kong kalimutan ang lahat ng nangyari. Sinubukan kong magpatuloy. Inabot niya ang kamay ko, pero hindi ko yun tinanggap. Alam kong hindi sapat ang mga salitang ito, pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Hindi ko sinadyang sirain ang tiwala mo. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot, pero hindi ko alam kung iyon ba ay para sa akin o para sa sarili niyang kasalanan. Minsan, iniisip ko, mas nasasaktan siya sa pagkakawala ng lahat ng meron kami kaysa sa sakit na iniwan niya sa akin. Ilang beses akong nagtanong sa sarili ko, sabi ko, kung bakit mo ginawa iyon? Kung bakit mo ako ipinagpalit? At alam mo ba kung ano ang sagot ko? Wala. Wala akong nahanap na sagot. Tumahimik siya, pero ramdam ko ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya sumagot agad. Tila sinusubukang hanapin ang tamang mga salita. Ngunit ang katahimikan niya ay mas nagsalita kaysa sa anumang paliwanag. Natakot ako, wika niya sa wakas. Natakot akong hindi ko maibigay ang lahat ng inaasahan mo. Natakot akong magkamali. Napailing ako, pinipilit ang sarili kong hindi maiyak. At ang ginawa mo, iniwan mo ako ng walang paliwanag. Pinili mo ang mas madaling daan, ang tumakas. Oo, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-amin.
At pinagsisisihan ko yon araw-araw. Ang mga salita niya ay parang mga alon na patuloy na bumabagsak sa akin. Pero sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugang paglimot. Hindi ko makalimutan ang sakit, ang sugat. Hindi ko maibalik ang dating ako. Sa kabila ng lahat ng emosyon, naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado sa loob ko. Alam kong mahal ko siya noon, pero hindi ko na kayang ibalik iyon. Ang pagmamahal na yon ay nawala na, kasama ng tiwala at ng bahagi ng pagkatao ko na iniwan niya. Tumayo ako, iniwan ang mga salita niya sa hangin. Hindi ko siya binigyan ng sagot. Sa bawat hakbang ko palayo, nararamdaman ko ang bigat ng desisyon ko, ang pagpili kong patawarin siya nang hindi bumalik sa kanya. Pero bago ako makalabas ng pintuan, narinig ko ang boses niya. May sasabihin pa ako, anya, at ang tono niya ay puno ng desperasyon. Huminto ako, pero hindi ako lumingon. Ano yon? Tanong ko. Malamig ang boses? May anak tayo, sabi niya, at sa isang iglap, ang buong mundo ko ay parang nabasag sa harap ko. Biglang bumalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng tanong. Ang mga sugat na akala ko'y gumaling na ay biglang bumuka muli. Hindi ko alam kung paano haharapin ang bagong katotohanan ito. Ang mga nakaraan na pilit kong tinatahak palabas ay biglang bumalik. Mas malaki, mas masakit. Sa gabing yon, hindi ko alam kung paano ako makakauwi. Ang mga hakbang ko ay parang naglalakad sa ulap. Ang bigat ng mga salita niya ay bumabalot sa akin. Pero ang tanong na tumatakbo sa isip ko ay hindi tungkol sa kanya, kundi tungkol sa anak. May anak kami, at hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan yon. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang patawarin siya. Hindi ko alam kung kaya ko pang maging masaya. Pero ang isang bagay ay malinaw. Ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang gabing iyon ay tila isang pelikula, pero hindi romantiko. Malamlam ang liwanag ng buwan na bumabalot sa madilim na kalye at ang amoy ng ulan ay nakakapit pa rin sa hangin. Naglalakad ako pauwi mula sa isang pagtitipon na hindi ko naman gustong puntahan. Sa likod ng bawat ngiti ko kanina ay naroon ang bigat ng alaala, mga tanong na paulit-ulit kong sinisikap sagutin, pero walang linaw. Hanggang kailan ko ba dadalhin ito? Pagdating ko sa harap ng bahay, tumigil ako. Nakita ko ang isang anino sa porch. Hindi ko kailangang magduda. Kilala ko ang silwetang yon. Siya. Si Ian. Ang lalaking minsang naging lahat para sa akin, pero ngayon ay nagdudulot lang ng sakit tuwing naiisip ko. Hindi ko alam kung paano niya nahanap ang lugar na ito. Matagal na kaming hindi nag-uusap. Matagal na rin akong nagpapanggap na okay na. Kahit sa totoo lang, ay hindi. Tumayo siya mula sa pagkakaupo. Nakasuot siya ng lumang jacket na paborito niyang gamitin noong magkasama pa kami. Hindi ko alam kung sinasadya niyang suotin yon para pukawin ang damdamin ko. Kung ganoon man, epektibo. Walang salita ang lumabas sa bibig niya. Nakatitig lang siya sa akin. Tila binabasa ang bawat galaw ng mukha ko. Ako naman, nagmatigas. Walang emosyon. Kahit ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, pilit kong pinanatili ang malamig na ekspresyon. Hindi siya dapat makakita ng kahinaan sa akin. Bakit ka nandito? Tanong ko, diretsyo. Halata ang lamig sa tono ko. Hindi ko kayang maging magiliw sa kanya. Gusto lang kitang makita at makausap, sagot niya. Halos pabulong na parang natatakot siyang masaktan ako ulit. Napatawad ko siya noon, oo, pero hindi ibig sabihin ay nakalimutan ko na ang lahat. Ang pagtataksil niya, ang mga kasinungalingan, ang mga araw na nagmukha akong tanga habang siya ay lihim na nakikipaglaro ng apoy sa iba. Ginawa ko ang tama. Sabi nila, pinili kong patawarin siya para sa kapayapaan ng sarili ko. Pero ang kapayapaan na yon ay laging mailap. Parang isang bulalakaw na hindi ko maabot. Wala na tayong dapat pag-usapan iyan, sabi ko.
Tumalikod ako, umaasang aalis na siya. Pero hindi. Narinig ko ang mga yapak niya papalapit sa akin. Alam kong hindi kita dapat guluhin, pero hindi ko na kaya. Kailangang malaman mo na. Nagsisisi ako. Mahal pa rin kita, kahit alam kong wala na akong karapatang sabihin iyon. Tumigil ako sa paglalakad. Mahal pa rin niya ako? Para bang may isang bahagi ng puso ko na gustong maniwala. Pero ang utak ko ay sumisigaw ng pagtutol. Hindi ba sapat ang sakit na dinulot niya? Gusto niya bang bumalik para ulitin iyon? Huwag mo akong paasahin iyan. Hindi mo na mababago ang nangyari. Napatawad na kita, pero hindi na kita kayang mahalin ulit. Sagot ko. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang luhang bumagsak sa kanyang pisngi. Hindi ko alam kung totoo iyon o drama lang, pero kahit anong gawin niya, hindi na yun mahalaga. Kung ganoon, bakit nandito ka pa rin? Bakit hindi mo ako kayang kalimutan? Tanong niya, tila sinasaksak ako ng mga salita. Ang tanong na yun ay parang salamin. Bakit nga ba? Bakit hindi ko siya kayang kalimutan kahit alam kong hindi siya karapat-dapat? Hindi ko siya sinagot. Sa halip, pumasok na ako sa bahay. Iniwan siyang nakatayo sa labas. Akala ko ay aalis na siya, pero hindi. Narinig ko ang mga yapak niya sa likod ko, ang pagbukas ng pinto, ang malamig na hangin na sumabay sa kanyang pagpasok. Galit ang bumalot sa akin. Sino siya para pumasok ng ganito? Sino siya para guluhin ang mundo ko na pilit kong inayos? Lumabas ka, Ian. Wala kang karapatan dito. Sigaw ko, pero hindi siya natinag. Sa halip, lumapit siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng sakit, parang isang aso na itinapon at iniwang nag-iisa. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya ang lahat ng nangyari. Alam kong hindi sapat ang mga salita ko, pero hindi ko alam kung paano kita mapapatawad. Kung paano kita maibabalik. Ang galit ko ay biglang napalitan ng pagkalito. Ang tinig niya, ang ekspresyon niya, parang sinsero. Pero paano ko malalaman? Paano ko masisiguro? Ang puso ko ay tila gustong kumawala sa dibdib ko. Ang mga alaala na matagal kong sinikap ibaon ay biglang bumalik. Ang saya namin noon, ang mga pangako, ang mga yakap. Pero kasabay ng mga iyon ay ang sakit, ang katotohanan. Hindi mo na ako maibabalik iyan. Hindi mo na maibabalik ang dati. Ang kaya mo lang gawin ay tanggapin na wala na. Natapos na ang kwento natin. Sagot ko. Pero bago ko pa matapos ang sinasabi, bigla siyang humakbang palapit sa akin. Ang init ng kamay niya ay naramdaman ko sa braso ko at ang amoy niya, ang pamilyar na amoy na minsang nagbigay ng comfort sa akin, ay nagbalik ng damdamin na hindi ko inaasahan. Ito ang huling beses, Andrea. Kung hindi mo ako mapapatawad, aalis ako. Pero gusto ko lang malaman mo na may isang bagay kang hindi pa alam. Tumingin siya sa mga mata ko at naroon ang isang lihim na tila matagal na niyang kinikimkim. Ano iyon? Ang tanong na iyon ay parang nagdulot ng tensyon sa hangin. Hindi ko alam kung handa akong marinig ang sasabihin niya. Pero bago pa man ako makapagsalita, bumuka ang bibig niya para sabihin ang mga salitang yon, mga salitang nagpalubog sa mundo ko. Ang dahilan kung bakit ako nagloko ay dahil hindi ako sigurado kung mahal mo talaga ako. At may isa pang bagay. Tumigil siya tila nag-aalinlangan. Andrea, may anak tayo. Bigla akong natulala. Ang mga salitang yon ay dumagundong sa utak ko. Hindi ko alam kung anong mas malala. Ang sakit ng pagtataksil niya o ang katotohanang may anak kami na hindi ko alam. Ang buong mundo ko ay tila bumaligtad sa isang iglap.